LGBT community, huwag po ninyo itong baliwalain. Jesus is coming, repent before it's too late. Mga kababayan ko, mga kapatid ko, tayo pong lahat ay nare-remind ng ating Panginoong Ama, ng ating Panginoong Jesucristo na malapit na ang muli niyang pagbabalik. Kaya po, sinasabi at pinapalahanan po tayo sa nakasulat sa Marcos 1 verse 15, ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya magsisi na sa mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, hindi po kayo kinasusuklaman ng ating Ama kung hindi ang inyong ginagawa. Kaya nga po, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya, kailanman ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pakinggan po natin mga kapatid yung nakasulat sa Deuteronomio 22 verse 5. Ang babae ay huwag magsusuot ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Levitico 18 verse 22, huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae, karumal-dumal nga. Levitico 20 verse 13, at ang lalaki na sumiping sa lalaki na gaya ng sa babae, kapwa nila ginagawa ng karumal-dumal. Mga kapatid, mga kababayan ko, sinasabi niyo po na hindi niyo po yan ginustong maramdaman, lalong hindi po yan ginusto ng ating Panginoong Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang gawain ng isang ganyan ay karumal-dumal sa mata ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, sino po ba ang may gusto niyan? Walang iba kung hindi ang ating kaaway na dyablo. Kapatid, kung hindi ikaw ang may gusto, hindi ang Panginoon ang may gusto, sino po bang may gusto niyan? Walang iba kung hindi ang ating kaaway na dyablo, upang tayo ay mahulog sa kanyang patibong sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya kapatid, kababayan ko, hindi pa po hulihang lahat. Magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Tanggapin po natin si Jesus Christ sa buhay natin. Alam niyo po, marami pong nagsasabi sa akin na kahit anong gawin, hindi na mababago yung kanyang nararamdaman. Kahit tumambling pa, hindi na mababago, sapagkat ganyan na talaga. 20 years na siyang ganyan, 30 years na siyang ganyan. Pero alam niyo po mga kapatid ko, kapag tinanggap niyo po sa buhay niyo ang ating Panginoong Jesucristo ng buong puso at kaluluwa, siya ang pinakilos mo sa iyong pagkatao, ang banal na Espiritu, 199%, magbabago po ang inyong pakiramdam, ang takbo ng isip nyo, pati po ang inyong mga plano sa buhay. Sapagkat sabi nga po sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. Hindi po kayo makakapunta sa kaharian ng langit kung hindi po ninyo tatanggapin si Jesus Christ sa buhay ninyo bilang nag-iisang ninyong tagapagligtas, bilang nag-iisang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Sabi nga po sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangan ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay? Ano po yung mapapakinabang nyo? Kung makamtan nyo yung masayang pagsasama, kasama nyo yung kapwa lalaki nyo, yung kapwa nyo babae, masaya, maraming pleasure. Pero kapatid ko, anong papakinabangin nyo kung sa huli-huli tatapon pa rin kayo sa lawa ng apoy sa impyerno? Kaya kapatid ko, huwag natin baliwalain yung paalala sa atin ng Panginoon, ng Panginoong Ama, na magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi po nagbibiro ang Panginoon sa paalala niya sa Marcos 1 verse 15, ang takdang panahon ay kumpleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, hindi ko po kayo hinahatulan at hinuhusgahan. Mahal ko po kayo. Mahal po tayong lahat ng ating Diyos Ama. Katulad po ng nakasulat sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak, upang sino man ang sumampalataya sa kanya, kailanman ay hindi mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Amen po mga kapatid.